Nagtataka si House Senior Deputy Majority Leader, Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos kung bakit tila nagulat ang publiko sa paglagda niya sa 7 articles of impeachment na iniendorso ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Sa 215 kongresista, una sa mga pumirma sa ika-4 na impeachment complaint ang presidential son. Kabilang sa 7 grounds for impeachment laban kay VP Duterte ang pagsira sa tiwala ng publiko at paglabag sa konstitusyon dahil sa umano'y balak na pagpapatay sa pamamagitan ng isang assassin kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez sa isang live broadcast. Alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Alangan naman kung sasabihin mo huhukayin mo lolo ko. Of course, I'll be the first one to sign. Ang aligasyon ng assassination, mariing itinatanggi ni VP Duterte. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next, could you Not say that. Pinabulaanan naman ni Congressman Marcos ang aligasyong siya ang nanguna sa pangangalap ng pirma mula sa mga kasamahan sa Kamara. I did sign, but I did not spearhead any movement or I did not try to convince anyone to sign. I think they did that on their own volition. Sa uling pahayag ni House Secretary General Reginald Velasco, may 25 pang kongresistang nagpahabol ng kanilang verification forms bilang endorsers sa 7 articles of impeachment laban kay Vice President Duterte. Kung pahihintulutan ng Senate Impeachment Court, magiging 240 na ang signatories na kongresista sa articles of impeachment na kumakatawan sa supermajority ng Kamara. Itinatanggi ng mga mambabatas na may kapalit na ayuda o pangako ang pagpirma ng mga kongresista sa impeachment complaint. Samantala, iginiit naman ni House Speaker Martin Romualdez na hindi minamadali ng Kamara bagkos ay ipinauubaya na sa Senado ang impeachment trial ni VP Duterte. Ito ay matapos i-transmit ng Kamara sa Senado ang 7 articles of impeachment sa huling araw ng plenary session noong February 5. No, it's up to them. It's up to them. We leave it up to their sound discretion. Ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, tatalakayin ang impeachment ni VP Duterte sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa June 2025. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.